ginawa. Naghanap kami ng mga bata na kayang pumanap dito. Talagang yung time, yung tiyaga, yung sipag at ang tiyaga din ng mga bida namin, ng mga Down syndrome. Hindi lang, meron din kami dito mga autism. Meron din cerebral palsy. So, naiiyak ako kasi kita ko yung hirap nila. Ginawa po namin to last year. Audition hanggang December, audition, tapos January, February, March, workshop every day. Pinanindigan ng mga bata. Yung in-expect ko na baka hanggang dito lang yung acting nila, sobrang nilang nilagpasan yun. Kaya nakakatuwa kasi ginawa to ng Nathan Studios last year, pinuto for Metro Manila Film Fest. At talaga nakapasok siya. Thank you, Lord. Yun nga po, no, sa kabila ng lahat na nangyayari, nakapasok ito, the timing lang po para sa inyo and sa Nathan Studios. Sabi ko nga lagi, mas makapangyarihan ng Diyos ko sa lahat. Mas makapangyarihan ng Panginoon Diyos. So, thank you, Lord. Para sa iyo to. Ano sabi ng mga bata kanina? Kanina, sabi nila, thank you po sa pagtitiwala sa amin. Sabi yun ng bidang babae, sabi din ni Jiro, thank you for giving us this chance. Then sabi ng mga batang babae, mga angels ko, we're not perfect. Sumagot naman ang lalaki, but we're strong. And yes, we can. During all this, kamusta yung relationship mo with the kids? Tuloy-tuloy lang ba ang trabaho ng Nathan? Sobra. As in, morning, afternoon, evening, sila yung sumisi, ay sila yung, Mamang, where are you? Mamang, I love you. Morning. Mula noon hanggang kanina, non-stop sila. Ang sarap nilang mahalin. And please, bigyan natin ng chance ang mga person with Down syndrome. Kasi, baka pati po kayo, magugulat kayo. Iniisip natin na kaya ba nila? Yes, kayang-kaya nila. And honestly, ang supporting ko, ang gagaling. Joey Marquez, Lorna Tolentino, Janice de Belen, Tonton Gutierrez, si Jan Haradilla. Pero my God, pag sila umeksena, kaya sila ang nagdadala ng mga eksena. And sa buong pelikula, sila ang nag-shine talaga. What's gonna be next for Nathan Studios? Next year, meron naman about autism. Autism. Bakit ganun? Ba't lahat mental health? Kasi nung tinayo tong production ng Nathan, nung nag-meeting kami ng mga anak ko, isa talaga ang gusto namin. Gusto namin makagawa ng mga pelikula na makakapag-educate sa lahat natin about Down syndrome, na alam mo yung advocacy. So, nakagawa na kami ng yung pinili namin dapat dati, Buffalo Kids, batang nasa wheelchair, PWD. Yung Topak ni Arjo, PTSD siya. PTSD. Ngayon naman, Down syndrome. So, gusto namin gumawa ng mga pelikula na nagagawa na naman din ng iba. Pero like ganito, gusto namin gumawa ng pelikula na sila mismo, mga batang with Down syndrome, ang mismong gaganap. Ano sabi ni Ria? Siya ang CEO, di ba? Sabi niya, kaya natin to, ma'am. So, bakit napakahalaga nandito ka ngayon, Sylvia, sa kabila ng lahat? Ba't napakahalaga papakita? Napakahalaga dahil kailangan ko ipagmalaki ang mga angels, ang mga batang may Down syndrome. At gusto ko, sinasabi ko, I want them to be seen. Alam mo yun, kailangan na nilang makita nating lahat kung ano ang kaya nila. Kasi sanay lang tayong hinuhusgan sila. Alam mo yun, hinuhusgan sila. Yung kapasidad nila, minamaliit natin. Gusto kong ipakita sa tao na kung anong kaya nila, like itong acting, kaya natin, kaya din nila. At totoo lang. So, ayokong magyabang, ayokong sabihin na okay, ganito sila. Panoorin nyo na lang po kung anong kaya ng mga batang may Down syndrome sa December 25, I'm perfect po. Ang pelikula na to. Ilang kids po sila all in all? 10 silang down, bida, 2, tapos barkada, 8, pero yung kaklase nila, autistic, ganyan, tapos merong cerebral palsy. So lahat to. Kaya please, supportahan niyo po kami dito sa pelikulang to para po to sa mga batang kailangan na pong makita at maramdaman po natin. Hindi lalaitin,
hindi judge, bagkos maging open tayo sa kanila. Maniwala kayo, ang galing-galing nila at kaya nila. Ano po yung nag-inspire sa inyo para kung gawin ko pelikula? Sorry, Okay, ang nag-inspire nito kasi bata pa ako, ang best friend ko talaga Down syndrome. Okay. Then, meron akong pamangkin na Down syndrome, meron akong pamangkin na cerebral palsy. So, sabi ko isang araw, gagawa ako ng pelikula para sa kanila. Kailangan silang ipagmalaki sa buong mundo. Na kaya nila. Thank you. Ha? Bakit ganun ka-emotional? Kasi yung pinagdaanan namin dito, last year pa, na talagang ang daming nagtatanong, kaya nyo ba? Kaya ba nila? Magaling ba sila? Ba't kayo magtitiwala? So talagang sabi ko, hindi, kaya nila yan, kaya nila yan. Meron lang akong magaling na directors. So ngayon, yung si Direk Sigrid nga. Actually, itong pelikulang to, hindi to ang pinitch sa akin ni Direk Sigrid. Ang pinitch sa akin ni Direk Sigrid, isang movie, Main and Arjo, and isang movie ako and Angel Aquino, pareho kong tinanggihan. Ayoko ng movie na yun, ayoko. So biglang sinabi sa akin, meron akong ginawa since 2014, pero maraming nagkakagusto, pero merong lakas ng loob na mag-produce. So sabi ko, okay, sabi niya, tingnan mo lang. So pagtingin ko, nung tiningnan lang niya, kasi hindi na nga ako interesado dahil yung dalawang in-offer niya, ayaw ko. May rason kasi like kami ni Angel, tapos na namin ginawa yung pelikulang yun, Main and Arjo, talagang ayaw nilang gumawa. Then ngayon, pagtingin ko, pagkakita ko, pagbukas pa lang, pagkakita ko sa mga bida na nakita ko Down syndrome, honestly, ang naging reaction ko, napapi-ay ako. As in, sabi, wow. Tapos, biglang, nung nag-dialogue na, sabi ko kay Direk Sigrid, yan ang gusto ko. Tapos sabi ni Direk Sigrid, 2014 ko pa to inaano sa mga producers. Sabi ko, I think akin yan. Para sa pamilya namin yan. Kasi, honestly, hindi lang nadyadyaryo, hindi lang nalalaman yung lahat, but mga bata pa ang anak ko, 9 years old, si Arjo, si Ria, 7 years old, dinadala ko na yun sa Mindanao. Train sila doon sila namimigay ng mga kung ano-anong tulong na hindi kailangang ipadyaryo. Ito yung mga advokasya ng mga anak ko, ng pamilya na hindi nyo alam kasi hindi namin pinapadyaryo. Bakit kailangan ipadyaryo? Kasi once tumulong ka, hindi mo kailangang ipagmalaki. Ang tulong ay hindi dapat pinagsasabi. Para yun sa amin. So, yung mga kaibigan ko na mga special kids, nung bata pa ako, elementary, high school, naging barkada nila. Then, nagkaroon nga ako ng pamilya na pangapamangkin na special din, Down syndrome at cerebral palsy. At hanggang ngayon, may alaga kami sa bahay sa Mindanao. When in fact, ang HQ po ni Kong Arjo, ang nag-aano po sa kanya, ang tagalinis po doon at nandun sa tabi niya lagi, isa pong Down syndrome. Yun po yung mga hindi niyo alam. Kaya ginawa to, actually po gusto ko pong sabihin, hindi niyo nakikita, pero ang totoo po, ito po ang tunay na puso ng mga Atayde. Ang paggawa po ng ganito. Thank you. Salamat po. Salamat. Thank you.